Hello, so today, ikukwento ko yung ano naging process, ano yung mga kailangan, and ano yung mga ginawa ko in order to apply for a Korean tourist visa. So, this is not my first time na mag-apply ng Korean visa. Actually, second time ko na to. Yung first time is yung may vlog ako, diba, from last year, which is December kami pumunta ng Korea. That one naman is nag-apply kami around October, mid-October. So, nag-Korea, na-approve siya and then nag-Korea kami ng December. So, right now, nag-apply ulit ako last July 8 sa KVAC or Korean Visa Application Center. So, unlike before, parang 3-4 years ago, nag-apply ka through either agency or mag-a-apply ka directly sa embassy ng Korea sa may McKinley Hills. Dati alam ko pinipila pa ng mga tao yon. But right now is sa KVAC ka na mag-a-apply ng visa mo and hindi mo kailangan appointment. This is KVAC sa Manila or sa BGC. So hindi mo kailangan appointment and then mag-walk-in ka lang doon with your requirements. So, saan nga ba ang KVAC? KVAC is located at BGC. Tabi siya ng ng SM Aura. Other side is SM Aura, tapos tawid lang is yung KVAC na. So, nagpark ako sa may SM Aura na parking since I remember back then, yung first application ko is medyo mahirap magpark sa Brittany Hotel. Ayun, sa Brittany Hotel located yung KVAC. So, mahirap mag-park sa Brittany Hotel kasi limited lang yung space doon. So, sa SM Aura ako nag-park. Yung pinaka-process ng Korean visa is very easy, very fast din. Dumating ako nung July 8 sa KVAC around 11:30 PM and then by 12:30 PM napasa ko yung requirements and na-check na din nila lahat. So, ang naging process nun is akit ka sa 9th floor ng Brittany Hotel and then ipapakita mo dun sa parang counter sa harapan yung requirements mo. Parang first layer of check nila yung mga requirements mo if kompleto. Also, don't forget yung data privacy form. Napiprint naman siya kapag pumunta kayo sa KVAC na website. So, pwede siya i-print or else pag di nyo na-print yung data privacy na paper yon, pwede naman kayong bumili doon. Nagbebenta sila worth 10 pesos. So, sayang naman. So, mag-print na lang kayo sa bahay. So, yun. After nila i-first check yung mga papers ko, binigyan ako ng number and then may mga bleachers doon or may mga upuan. Upo lang ko doon tapos inintay ko tawagin yung number ko. So, siguro nag-intay ako around 30 to 45 minutes. During my time, noong July 8, unti lang yung tao eh. Like, super unti ng tao dun sa loob ng waiting area. Siguro, mga more or less 10 lang kami na tao doon. So, natawag ako around 45 minutes in. And then, akit ka sa 10th floor. Pagkakit mo na 10th floor, may counter doon. Sabihin naman sa'yo sa anong counter ka dapat pumunta. So, after nung counter doon is ipapasa mo yung mga requirements mo dun sa person or sa staff doon and then i-check nila. So, ang napansin ko is may mga parts ng documents yung hina-highlightan nila or binibilugan nila. So, moving on, ano nga ba yung mga requirements na pinasa ko personally? So, just a quick profile. I'm 25 and then I'm currently working as a virtual assistant. Mostly marketing and video editing yung pinaka work ko. So, it's a bit trickier yung sa akin since yung work ko is hindi siya based sa Philippines. So, nasa other country siya. But, naging successful naman yung visa ko. So, I think it will also help a lot of people, especially right now na madaming nag-VA or virtual assistant na yung company nila is based sa other country. So, ano nga yung mga pinasa ko mga requirements? So, dumaan ako sa simplified version or simplified process ng visa. So, ano bang simplified process visa? Bagong process siya or bagong parang promotion ng Korean visa or Korean embassy wherein if you are qualified on a specific credit cards on specific banks, mas madali or mas onti yung need mong ipasang requirements. So, yung mga banks na yon such as BDO, PPI, RCBC, tsaka Metrobank, meron silang lists of credit cards na pwede mong ipasa or kung meron ka ng mga credit cards na yon is pwede kang pumunta sa simplified version ng visa processing. Now, yung mga credit cards na yon is kahit sila is nasa gold to upper tier ng credit card. So, hindi siya yung mga classic credit cards.
And need mo na meron ka ng at least 3 months na ginagamit ng credit card na yun, kasi part of the requirements na kailangan mo is, aside sa credit card, is kailangan mo i-print yung statement of account, credit cards na yun for the past 3 months. So, hindi nila tinatanggap kapag hindi pa siya 3 months nagagamit. So, since simplified version ang ginamit ko or ang ginawa ko, so di ba dapat mas lesser? Ang ginawa ko na lang is pinrovide ko pa rin everything na kaya kong i-provide. Kasi kapag simplified version ka, ang kailangan mo lang is yung passport, bio page, application form, COE. But ako, ang ginawa ko is nagpasa pa rin ako ng this following requirements. So, una kong pinasa is yung passport ko, of course. So, yung passport is dapat at least 6 months validity niya from when you're applying. So, it means dapat di siya ma-expire in 6 months. So, dapat more than. Next kong pinasa is yung photocopy ng bio page or yung harap ng passport. Yung application form. Yung application form, pwede nyo siyang i-download through yung KVAC na website or Korean Embassy. Need nyo lang hanapin yung C3 na form, which is yung short-term tourist employed, parang ganun siya. Nagpasa din ako ng mga bank statement at saka ng bank certificate. So, bank statement, anong bang pinagkaiba nila? Bank statement is yung daily transactions or yung every transactions na nakikita nyo sa savings account nyo. Kunwari, nag-deposit ka, nag-withdraw ka, nag-transfer ka. Sa bank statement, makikita yun lahat isa-isa. So, kailangan nyo na for the past 6 months na bank statement. And the next is yung bank certificate. Ang bank certificate naman is different siya. Isang paper lang siya na manggagaling sa bank mismo. Kailangan nyo siya i-request sa bank. Kailangan nyo pumunta sa bank nyo. I'm not sure if kailangan ko saan kayo nag-open account. But for me, dun lagi ako makuha kung saan ako nag-open na account. Dun ko kinukuha yung bank certificate ko. So yung bank certificate is makikita doon na ano yung ADB or average daily balance. Average daily balance meaning yung balances nyo for ang hiningi ko is ADB for the last 6 months. So, ano yung average daily balance nyo for the last 6 months? So, kukompute yun doon and makikita doon kung ano yung overall balance nyo or average balance nyo for the last 6 months as well as yung current balance nyo. So, another tip is sa lahat ng mga na-applyan kong visa, ito lagi yung naririnig ko or nababasa ko na important when it comes to your bank certificate or your bank statements or yung overall savings mo. Dapat halos magkalapit yung ADB mo at saka ang current balance mo. Kasi it's a bit of a red flag if nakita nila na, let's say, ADB mo is 35,000 pero ang current balance mo is 200,000. And then makikita nila sa bank statement mo na meron ka parang biglang pumasok na 100k out of nowhere, like a few days pa lang bago ka magpasa ng requirements. So that's a red flag. So dapat as much as possible close yung ADB and current balance mo. So tip lang naman yun kasi may nababasa naman ako na magkalayo pero na-approve pa rin. Next, so nagpasa din ako ng COE which is part of the requirement talaga nung kahit sa simplified. But because I'm a VA and yung company ko or yung mismong boss ng company ko is located abroad, so naka-e-signature siya. On other things, like if naka-base ka sa Philippines, yung company mo, alam ko nire-require kasi nila na wet signature, like pinirmahan talaga ng COE mo. On the other hand, sa akin, since hindi magagawa yun, is nagpa-electronic signature ako doon sa pinaka-boss namin. And the important thing na ginawa ko na lang na based sa other VAs na kakilala ko, nag-insert din ako ng signature trail. So, yung signature trail is makikita mo dun yung IP address, anong oras siya signature, mga certification na signature talaga siya ng person na to, sa email na to, ganyan. And ginawa ko siya sa DocuSign. So, DocuSign is a website na may free trial naman siya. So, upload your COE sa DocuSign and then i-email nyo. Meron dong parang part na pwede mong i-email dun sa person, which is sa boss nyo, para i-sign nila. So, once na na-sign nila yon on their end, mag-i-email back sa'yo na may signature na yon. And the thing is, hindi editable yung na-sign na COE
via DocuSign kasi ano na siya, parang ano na siya, protected na PDF na siya. So, hindi mo na siya magagalaw. So, yun. Pinasa ko yung COE with electronic signature and then yung email, signature trail galing sa DocuSign. So, next na pinasa ko is WISE statements o WISE transactions. Since yung salary ko is pumapasok sa WISE, which is parang ano siya parang siyang app na kung saan pwede mag-send ng money. So, pinrent ko yung transaction ko for the last 6 months doon. So, makikita yung pumapasok yung sweldo na galing sa company na to and galing sa person na to, and then doon ko din wini-withdraw. The next thing na pinasa ko is yung OECD stamps. OECD is parang ano siya, OECD countries is may list of countries lang siya na kasama doon. So, example na pinasa ko, which is nagkaroon ako ng visa before, is yung sa United Kingdom, sa Japan, and then yung old na Korean visa ko. So, lahat sila is part sila ng OECD countries. So, alam ko marami pa yun marami pang countries, para may US, may Australia, so and so forth. So, and then lastly, ang pinasa ko is yung letter of explanation. So, yung letter of explanation na pinasa ko is mainly to request multiple visa sa embassy. Kasi, walang option naman sa application or sa application form na gusto mo ng multiple visa. So, wala din namang other payment para mag-request ng multiple visa. It's on the discretion of the embassy. So dun sa letter ko na yun, in-explain ko na nagka-kindly request ako ng multiple visa, and then dinagdag ko din doon yung reason bakit ko gusto magkaroon ng multiple visa, which is mainly ang sabi ko doon is na gusto kong bumalik pa again this December and other seasons para ma-enjoy yung other seasons na Korea. And then nilagay ko din doon yung financial capacity as well as yung mga naging travels ko para malaman nila na na bumabalik ako sa madami na akong travels sa ibang bansa and bumabalik naman ako. It's up to you kung anong gusto mo sabihin sa letter of explanation. Pwede mo din doon idagdag yung mga kulang mong requirements. Let's say wala kang ITR, explain mo bakit wala kang ITR, or pwede mo explain bakit may kulang kang requirements. So as long as na-explain mo ng maayos, I don't think there will be a problem. So yun yung mga requirements na pinasa ko, and then nung nakumpleto ko na siya, actually nakumpleto ko siya within, the day before ko lang siya ginawa, kinumpleto. Parang July 7, nung gabi, kinumpleto ko, July 8, pinasa ko na kaagad. So, ganun lang siya kabilis. And then, yun, yung pinasa ko nga dun sa lady, dun sa staff, dun sa counter, and pinakita niya sa akin yung kailan yung revisiting date. So, ang revisiting date ko is July 18. So, which means, dun ka babalik sa kanila para technically pick upin mo na yung passport kasi by that time, na-release mo na yung, na-release na yung result. Fast forward, naging sakto yung revisiting date kasi today ko nakuha yung passport ko with visa grant notice July 18 mismo. And yung result, nalaman ko siya July 17 via online. Kasi merong website, yung embassy, kung saan makikita nyo yung status ng application nyo. So, need nyo lang i-insert yung application number, passport, full name nyo, tsaka birthday nyo. And pwede nyo matrack doon kung ano na yung status. So, for me, from July 8 hanggang July 16, naka-under review na status. And then July 17 at around 9:30 AM, naka siya, under review with date. So may date doon na nire-review. And according sa experience ko at saka sa mga other people na nag-apply, pag nakita nyo na yung under review na under review with date, na may date na, ibig sabihin in 30 minutes or 1 hour lalabas na yung result mo. Which is tama nga kasi by 11-ish or 11:30-ish, pagkabukas ko may result na, and ayun, approved naman siya. Although single lang yung approval natin, it's fine, diba? It's okay, at least na-approve, and then try na lang ulit the next time if gusto pa natin mag-travel ulit sa Korea. Based on my experience din, I think yung Korean visa, yung pinaka-simplified, straight to the point na visa application. Kasi medyo nahirapan ako sa Japan visa, mas madami silang kailangan. Although halos same lang pero mas mahirap ng slight. And then, ang pinakamahirap na na-experience ko is yung sa United Kingdom na visa. Mas marami silang requirements, tsaka mas matagal ang processing doon. From what I can remember, sa United Kingdom, 1 month ang processing doon, pero
nag-opt-in kami dun sa super fast na option nila, which is magbabayad ka ng fee. Yung fee na yon is 70,000 pesos. Yes, 70,000 pesos in order for your visa to be reviewed and have a result within 24 hours. So, kailangan nyo nung super fast track. Ano ba yun? Parang ganun yung pangalan niya. On the other hand, sa Japan visa naman, walang ganun. Last year, around April ako nag-apply, no? Nakuha ko naman siya within 3 days. And ngayon, di ba, ang alam ko parang weeks na siya. For Korean visa naman, which is ito, right now, kasi medyo lean season pa, so saktong 8 days lang or 10 days, may result na kasama na yung weekends doon. So yun lang, if you have any questions regarding sa visa application, especially kapag VA ka, lalo na yung mga VA dyan, you can comment down below, baka makahelp ako or makabigay ng tips on how to process your application since ayun, na-approve naman ako sa mga requirements na meron ako. And then, pwede kayo sumali doon sa yung Korean visa na Facebook page. Ayun, Korean Visa Update 2.0. So, ito siya. Yan yung sinalihan kong group. Sobrang helpful ng group na to. Pwede ka dito magtanong na anything. Meron dyang mga top collaborators na mag-a-answer ng questions nyo. And then, dito din kayo makaka-update ng mga kasabayan nyo sa application day. Malalaman nyo if meron na bang result or wala pa. So, highly recommended tong Facebook group na to when it comes to visas. Pwede kayo mag-comment below if meron kayong additional na questions for me. So, I think next na video ko is yung sa Korea na, which is September. Mag-travel sa September.